magtipon, awitan ng Panginoon, sa biging sariwain, pagliligtas niya sa atin. Sa biging sariwain, pagliligtas niya sa Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pong pagdiriwang ng banal na misa ngayong umagang ito, patuloy nating ipagdadasal ang inyong mga intensyon. Ang mga intensyon ng nagpamisa ngayong oras na ito at yung mga intensyon ng mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng ating FB live streaming, lalo na po yung ating mga overseas Filipino workers. Kasama nating ipinagdadasal ang lahat ng mga may sakit, ang lahat na mabiktima ng calamities, ganon din po ang ating bansa para sa kapayapaan at kaayusan ng pamamahala. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, pagsisihan muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Humingi tayo ng awa at patawad sa Diyos sa ating mga naging pagkukulang. Inaamin ko sa makapangyarihan Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Berheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong lagi naming ikaligayang ikaw ay paglingkuran, sapagkat walang maliw at walang kahulilip ang kasiyahan kapag sumasamba kami sa iyong kapangyarihang nagpapairal sa tanang sanlibutan, sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng Makabeyo. Noong mga araw na iyon, may isang matanda at iginagalang na guro ng kautusan. Siya ay si Eleazar. Nakatuwaan nilang siya ay pakani ng baboy, kaya't pinilit siyang magbuka ng bibig. Sa pag-iwas niyang makapitan ng kasamaan, pinili na niya ang mamatay na marangal. Kaya't ang pagkaing pilit na isinubo ay kanyang iniluwa. Pagkatapos,
siya na ang kusang lumapit sa inihandang pagpaparusahan sa kanya. Ipinakita niya na dapat maglakas loob ang sinuman na tumangging kumain ng pagkaing labag sa kautusan, kahit ito'y mga hulugan ng kanyang kamatayan. Ang mga napag-utusang magbigay kay Eleazar ng pagkaing labag sa kautusan ay dati na niyang mga kakilala. Kaya't dahil sa pagmamalasakit nila kay Eleazar, kinausap nila siya ng lihim. Pinapaghanda nila siya ng karneng hindi ipinagbabawal at ipinayo na magkunwari siyang ang karneng baboy na ibibigay sa kanya ang kakanin niya. Ngunit ang totoo, ang dala niya ang kanyang kakanin. Sa paraang ito, maliligtas siya sa kamatayan. Subalit sa kagandahang loob na ito ay magalang niyang tinanggihan. Buo na ang kanyang pasya. Matanda na siya at maputi ang kanyang buhok. Naalaala niyang sa Paul pagkabatay, naging tapat siya sa kautusan ng Diyos. Kaya't sumagot siya, "Patayin na ninyo ako ngayon din." Sa gulang kong ito'y hindi na dapat magkunwari pa. Ano na lang ang sasabihin ng mga kabataan kung hindi ako mananatiling tapat? Hindi ba sasabihin nila na kung kailan ko inabot ang 70 taon ay saka ko pa tinalikdan ang aking reliyon? Kung ako'y magtaksil para lamang madugtungan ng kaunti ang aking buhay, para ko na ring iniligaw ang mga kabataan at binigyang kahihiyan ang aking katandaan. Maaaring maiwasan ko ang parusa ng tao, ngunit sa mabuhay ako o mamatay, hindi ako makaiiwas sa parusa ng makapangyarihan sa lahat. Kaya tatanggapin ko na ngayon ang marangal na kamatayan na siyang magiging putong ng aking katandaan. Sa gayon, mag-iiwan ako na isang dakilang halimbawa sa mga kabataan. Ang marangal at buong pusong paghahandog ng buhay alang-alang sa banal na utos ng Diyos. Matapos niyang sabihin ito, lumapit agad siya sa inihandang pagpapatayan sa kanya. Ang mga kaibigang nagmalasakit sa kanya ay nainis na rin. Para sa kanila'y kaululuan lamang ang mga sinabi niya. Kaya't ginulpi nila siya hanggang sa mamatay. Ngunit bago nalagutan ng hininga, sinabi ni Eleazar, "Ang Panginoon ang nakababatid ng lahat. Alam niya ang katakot-takot na hirap na tiniis ko sa pagpaparusang ito, kahit ito'y maaaring maiwasan ko. Alam din niyang maligaya kong tiniis itong hirap dahil sa aking pagmamahal sa Kanya." Namatay nga si Eleazar, ngunit siya'y nag-iwan ng isang halimbawa ng pagiging uliran sa tapang at di malilimutang katangian ng pag-uugali, hindi lamang para sa mga kabataan, kundi para rin sa buong bansa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Ako'y tinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. O Panginoon ko, kay raming kaaway, sa abang lingkod mo ay kumakalaban. Ang palagi nilang pinag-uusapan, ako raw o Diyos ay di mo tutulungan. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoong Diyos. Ngunit ang totoo, sa lahat ng oras, iniingatan mo at inililigtas.
Sa aki tagumpay ang iginagawad. Mahina kong loob ay pinalalakas, kaya ikaw poon ng aking tawagan. Sinagot mo ako sa bundok na banal. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoon Diyos. Ako ay humimlay, agad nakatulog. Ligtas na nagising ang iyong kinupkop. Libo mong kaaway, wala akong takot. Humanay man sila sa aking palibot. Halika, O Diyos, iligtas mo ako. Lahat kong kaaway ay pasukuin mo. Ako'y itinataguyod ng aking Panginoon Diyos. Magsitayo po lahat. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Inibig tayo ng Ama, sinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yun, pumasok si Jesus sa Jericho at naglakad sa kabayanan. Do'y may isang mayamang puno ng mga publikano na nagngangalang Sakeo. At pinagsikapan niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit siya'y napakapandak at dahil sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus. Kaya't patakbo siyang nagpauna at umakyat sa isang puno ng sycamoro upang makita si Jesus na nagdaraan doon. Pagdating ni Jesus sa dakong yon, siya'y tumingala at sinabi sa kanya, Sakeo, bumaba ka kaagad sapagkat kailangan kong tumuloy ngayon sa bahay mo. Nagmamadali siyang bumaba at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus. Lahat ng nakakita nito ay nagbulong-bulungan. Nakikituloy siya sa isang makasalanan, wika nila. Tumayo sa Sakeo at sinabi, Panginoon, ibibigay ko po sa mga dukha ang kalahati ng aking hari-arian, at kung may nadayang sinuman, at kung ako'y may nadayang sinuman, 4 na ibayo ang isa sa uli ko sa sinuman o sa kanya. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtas ay dumating ngayon sa sambayang ito. Lipi rin ni Abraham ang taong ito sapagkat naparito ang anak ng tao upang hanapin at iligtas ang naligaw. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang hamon sa ating mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus ang tanong na ito, paano ba mabuhay ng ayon sa pamantayan ng ating Panginoong Jesus? Paano ba mabuhay ng tama ang isang Kristiyano? Ang isang binyagang katulad nating lahat. Siguro, sa kabisihan natin, sa ating mga ginagawa araw-araw, hindi na napagtutuusan natin ng pansin ang ganitong tanong. Basta sa atin, tuloy lang ang buhay, sumisimba, nagdadasal, period. Pero magandang tanong sa atin ngayong umagang ito, na inaanyayahan tayong pagnilayan at isabuhay ay ito. Paano tayo mabubuhay ng kalugod-lugod sa Diyos bilang Kanyang tagasunod, lalo na sa ating Panginoong Jesus? Ang mga una o ang mga pagbasa ngayong umagang ito ay nagtuturo sa atin ng mga sagot sa tanong na iyan. Narinig natin sa unang pagbasa na tinuturuan si Eleazar para masagip ang kanyang buhay. Tinuturuan na dayain yung kakanin niyang
pagkain na baboy na sa kanilang paniniwala ay bawal sa kanilang pananampalataya upang mailigtas ang kanyang buhay. Pero ano ang sabi ni Eleazar? Hindi. Alang-alang sa mga kabataan, para ako'y maging tunay na halimbawa, ay nakahanda kong ialay ang aking buhay. Anong leksyong itinuturo noon sa atin bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Hesus? Ang isang tunay na Kristiyano ay hindi nabubuhay ng tinatawag na double standard. Hindi pwedeng sabihin tayo ay Kristiyano, pero ang pamumuhay naman natin ay hindi ayon sa turo ng ating Panginoong Hesus. Hindi pwedeng sabihin tagasunod ng ating Panginoong Hesus, pero ikaw naman ay puno ng pagkamuhi sa iyong kapwa. Ikaw naman ay makasarili. Ikaw naman ay nagnanakaw ng hindi sa iyo. O ikaw naman ay nag-iimbot sa iyong kapwa. Pag sinabing tagasunod ng ating Panginoong Hesus, ang unang pamantayan ay ang tuwid na pamumuhay. Walang gray morality. Walang double standard. Yung pagpasok mo sa simbahan, ikaw ay may pag-iyak-iyak pa at paglakad ng paluhod. Pero paglabas mo at pagbalik sa iyong tahanan, beast mode ka na naman. Walang ganyan. Kung ikaw ay tagasunod ng ating Panginoong Hesus, iisa lang ang landas na iyong tatahakin. Ang tuwid na pamumuhay. Hindi pwedeng haluan ng mali o ng hindi akma sa turo ng ating Panginoong Hesus. It's either you're white or you're black. At bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus, doon lang tayo sa puti. Hindi pwedeng pumagitna. Yung medyo itim, medyo puti. Walang ganyang tagasunod ng ating Panginoong Hesus. At yan ang unang leksyong itinuturo sa atin ng naging buhay ni Eleazar. Ang ikalawa na itinuturo sa atin bilang tagasunod ng ating Panginoong Hesus ay yung naging halimbawa o naging buhay ng ating bida o sa ating mabuting balita ngayon, si Zaccheo. Kung ating titingnan ang buhay ni Zaccheo, bago niya makita ang ating Panginoong Hesus ay nabubuhay sa kadiliman, sa kasalanan. Siya ay itinuturing na outcast ng society. Pero nung matagpuan niya ang ating Panginoong Hesus at nagpa siyang sumunod sa ating Panginoong Hesus, ano ang nangyari sa kanya? Hindi lang siya nagkaroon ng sincere repentance, nagkaroon din ng restitution sa kanyang mga maling nagawa. Ano bang sabi niya? Panginoon, kung may nadaya ako, ibabalik ko sa aking nadaya. Panginoon, susunod ako sa iyo. Ibig sabihin noon, sa pagsunod sa ating Panginoong Hesus, hindi lamang sapat na tayo ay nagsisisi. Hindi lamang sapat na tuwid ang ating pamumuhay. Dapat meron ding reparation para sa mga mali nating ginawa. Kung tayo'y nandaya, kung may mga kinuha tayong hindi sa atin, dapat ibalik natin yan. Kaya nga yung tatlong sangkap na ito, mula sa unang pagbasa, yung katotohanan sa ating pananampalataya, tuwid na pamumuhay, at sa ikalawang pagbasa, ang sincere repentance at restitution. Ang tatlong bagay na gagabay sa atin kung ano ba ang ibig sabihin ng pagiging tunay na tagasunod ng ating Panginoong Hesus. Walang tagasunod ng ating Panginoong Hesus na hindi naman nagsisisi. Walang tagasunod ng ating Panginoong Hesus at sinasabi mong
believer ka ng ating Panginoong Jesus. Pero ang ginagawa mo naman sa iyong kapwa ay hindi ayon sa kanyang turo. At walang tagasunod na hindi nagkakaroon ng pagbabayad puri sa kanyang maling ginawa. 3 bagay na magiging gabay natin sa pagninilay ngayong araw na ito. Ang tuwid na pamumuhay, hindi double standard. Ang pagsisisi, sincere repentance sa ating mga nagawang kasalanan at ang pagbabayad puri. Ganito ang tunay na tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Sana itong mga leksyon na ito na gabay sa ating umaga o binibigay sa ating ng mga pagbasa ngayong umagang ito ay maging bahagi ng ating buhay araw-araw bilang hudyat ng ating pagsunod sa ating Panginoong Jesus na nagsisikap isabuhay ang kanyang turo at aral. Para po sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malilikas sa sanlibutan sa iyo. Nagdarong loob na ikaw ang nagkayari. Mula sa katas ng bukas sa buwan ng aming mga alam nito para may Magsitayo po ang lahat. Manalangin kay mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mo ang iyong masintahing pagtingin sa aming mga alay, upang ang kagandahang loob mo ay aming makamtan at ang bunga ng walang hanggang pag-iral ay aming mapakinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikinalulugod mo sa kanya yung baguhing mabuti ang lahat at sa pamamagitan niya aming tinatanggap ang iyong abot-abot na kaloob at paglingap. Kahit na siya ay hindi naiba sa iyo, minabuti niyang maging diri naiba sa mga tao. Hamak siyang tulad namin sa kamatayang totoo nung inihain niya ang sarili ng kami makasundo mo. Kaya naman iyong idinangal siya at iyong itinampok upang sa lahat siya'y manguna. Ngayon nga'y lahat ng sa Kanya nakikiisa at talagang nagkakamit ng iyong buhay at ligaya. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan na iyong Espiritu gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin yan ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa magitan ng Espiritu Santo. Abalingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Leon na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo
masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Heso Kristo. Sapagkat iyong ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi pong sumainyong lahat. At sumain niyo rin. Magbigayan po kayo at maghangad ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan sa libutan, ipagkaloob mo sa amin ng kapayapaan. Kung hindi po kaya lumuhod, ay manatili pong nakatayo no ay paggalang. Mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan sa libutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sino ang aking mapalingan? Panginoon ko, tanging ikaw, pagkat taglay mo ang salita ng buhay. Ikaw ang buhay na walang hanggan. Panginoon, narito ako. Gawin mo sa akin ang maibigan mo. Handa akong tupnin ang loob mo. Panginoon, narito ako. Ang sasagwapong second collection ay ginagamit para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ng Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan na matatanda at muhisakin na pari ng Archdiocese na Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sino ang aking mabalingan? Panginoon ko, tanging ikaw, pagkat
Magsitayo po lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pinagsaluhan naming banal na pakikinabang, ang amin nawang pag-ibig ay lalong madagdagan ng ginawa namin sa pag-alaala sa anak mong mahal na nagutos ipagdiwang ang huling hapunan sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Petralcina, Mongheng Banal, Pidakasing Santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa, sa tuwina ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu, at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ng isang matiwasay at maayos sa pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nais po namin pagbigay alam sa inyo na ang Padre Pio Healing Bundle ay available sa ating mga tindahan. Ang langis sa kasama nito ay may halo ng langis na mula sa puno ng olibo na binasbasan ni Padre Pio nung siya'y nabubuhay pa. Naway maging daan ang ating Healing Bundle sa pagkakamit ng kagalingan mula sa Diyos. Ikatlo, sa darating na November 23 ay araw ng pagpapagaling ng Panginoon sa pamamagitan ni Padre Pio. Ang mga oras ng healing mass at healing liturgy na may paggagawad ng langis ay sa 9 ng umaga at 6 ng hapon. Kayo at ang inyong mga may sakit ay inaanyayahan. Kaugnay po nito, mula 8 at ng umaga hanggang 3 ng hapon, patuloy nating ipagkakaloob sa inyo ang iba pang mga gawain ng pagpapagaling tulad ng spiritual counseling direction, medical assistant, legal counseling, psychological support, family and maritime counseling, feeding program, dental and eye check-up, acupuncture at bloodletting. Layunin natin magkaroon ng pangkalahatang kagalingan, lalo tigit ang mga kapatid nating mahihirap at kapuspalad. Sa mga lubos na nangangailangan ng pagkonsulta, kayo po ay makapag-ugnayan agad sa ating opisina para sa pagpapalista at reservation. Dahil dito, pansamantala pong may pagbabago ang oras ng ating mga misa sa November 23. 5, 7 at 9 ng umaga. 1 ng hapon ang First Communion at Kumpil ng mga kapatid nating PWD. 4 ng hapon at 6 ng gabi. Nawa po magabayan tayo ng mga schedule na makikita din sa ating FB page. 4, para po sa mga nagnanais maging kasapi ng kontradiya ni Santo Padre Pio, na nangunguna sa pagdarasal at pamimintuho sa Kanya, gayon din sa mga kalalakihang nais maging kasapi ng Ministry for the Sick and Elderly. Kayo po makipag-ugnayan sa ating opisina para sa mga detalye. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 8 ng umaga. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa labot-labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasa ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos amang makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Manalangin tayo.
O Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ngayong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin, dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Lubin mong tularan namin ang kabanalan at aral ni Kristo at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung sa una ngayon, at magpakailanman, magpasawalang hanggan. Amen. Atin po ngayong ipagdadasal ang mga namayapa nating mahal sa buhay. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumao nating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para na ang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kayong pahintulo sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Buhod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kayo makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara nung unang-unang ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipon ng Diyos na kapiling niya.
Ayon kay, ano to, Roma? Ano yun? Pag Roma. Tita Ina, pagbasa. Hindi, ano ho yung sasabihin? Basahin na lang yung ano pagbasa. Ang aklat Sige. ng mga taga-Roma. Saan ba yung tinitingnan, Tita Gina? Hindi ko nga alam. Ebanghelyo ayon kay San Juan Mateo. Wala naman din yung Roma. Mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sige. Ang lahat po ay inaanyayahan para sa panalangin pang-umaga. Lahat po ay tumayo. Panginoon, buksan mo ang aking mga labi. Pupurihin ka ng aking bibig. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit sa ating Panginoon, siya ay aawitan. Ating papurihan ang batong kublihan natin at kalakasan. Tayo ay lumapit sa kanyang harapan na may pasalamat. Siya ay purihin ng mga awiting may tuwa at galak. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sino man na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig, pati kalaliman. Ang lahat ay kanya, maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang, lumuhod sa harap nitong ating Panginoon na sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalingan niyang mga hirang, mga tupa tayong inaalagaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Ang kanyang salita ay ating pakinggan, iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa na inyong mga magulang. Nang nasa Meriba sa ilang ng masa, ako ay tinuksot doon ay sinubok na inyong magulang. Bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. 40 taon sa inyong ninuno, ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan. At ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako'y sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Halina, sambahin. Halina at sambahin ang makapangyarihang Hari at Panginoon natin. Sabay-sabay tayo lahat. Panalangin sa umaga. Magalak sambahayan dahil sa pagpapala sa liwanag na bigay ang Diyos ang may gawa. Mula sa kadiliman may kapal ay nagwika, nagkaroon ng anyo ang nooy walang-wala. Kung babalikan lang ang iyong nakaraan, na dati-rati lugmok, dulot ng kasalanan. Panginooy naawa, dumating din ang buhay, nagliwanag ang lahat, kaligtas ay dumatal. Kadakilaan niya ay iyong isa puso, ang Panginoon Diyos, hindi sa iyo lalayo. Sa araw man o gabi, matapat sa pangako, ang Diyos ay laging Diyos kahit mundo'y maglaho. Ang lahat po ay magsiupo. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Panginoon, ang ating Diyos. Ang mundo'y natayo at yaong
sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng Panginoon, sino ang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitawan. Ang Diyos na Panginoon, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang haring ito ay sino ba? Siya ang Panginoon, dakilang talaga. Saan mang labanan, tagumpay ay Kanya. Ang pintuang luma ay buksan ng lubos, ang dakilang hari ay doon papasok. Ang dakilang hari, sino bang talaga? Makapangyarihan Diyos at hari siya. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang aahon sa burol ng Panginoon ay ang taong may asal na matuwid at pusong malinis. Purihin ang inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Lahat po yung... Purihin ang Diyos na walang hanggan, purihin ang hari ng sanlibutan. Siya'y magpaparusa na taglay ang habag, kung tayo may malibing sa hukay masadlak, muling hinahangon niya at binubuhay, walang makatatakas sa kanyang kapangyarihan. Kayong Israelita, papurihan ninyo ang Diyos sa harap ng mga hintil na pinagtapunan sa inyo. Dooy ipinakita sa inyo ang kanyang kapangyarihan. Siya ay purihin ng bawat nilalang, ang Panginoong ating Diyos na walang hanggan. Pinagdusaman kayo ng inyong kasalanan, ngunit kahahabagan kayo at muling ibabalik sa iyong tahanan mula sa mga bansang umalipin sa Kanya. Kung buong puso kayong manunumbalik at magiging masunurin sa Kanya, kayo'y babalikan niya at kakalingain at hindi na siya magkukubli sa inyo. Kaya ngayoy alalahanin ninyo ang ginawa ng Diyos at buong puso ninyong pasalamatan siya. Purihin ang Panginoon Diyos ng katarungan, parangalan ang haring walang hanggan. Maging sa bansang pinagtapunan sa akin, pupurihin ko ang Panginoon. Maging sa bansang makasalanay, dadakilain ko siya. Talikdanan ninyo ang inyong mga kasalanan at mamuhay kayo ng karapat-dapat sa harapan niya. Kung magkagayon, ang habag ng Diyos ay inyong madarama. Pinupuri ko ang aking Diyos at nagagalak ako sa kadakilaan niya. Lubos kong pararangalan ang hari ng kalangitan. Bayaang ihayag ng lahat ang kadakilaan niya at doon sa Jerusalem siya ay papurihan. Papuri sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang inyong mga asal, ang haring walang hanggan. Dapat dakilain ng pusong tapat ang Panginoon. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa Kaniya. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Ang Diyos na Panginoon ay pasalamatan. Tugtugin ang alpat awit ay saliwan. Isang bagong awit, awiting malakas, kasaliw ang tugtog ng alpang marilag. Ang Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Sa utos ng Panginoon, nalikha ang langit, ang araw, ang buwan, ang buwat talang marikit. Sa isang dako, tubig ay tinipon, at sa kalaliman ay doon kinulong. Matakot sa Panginoon ang lahat ng lupa, sa lupa.
Dapat katakutan ng buong nilikha. Ang buong daigdig sa kanyang salita ay pawang nayari, lumitaw na bigla. Ang binabalangkas niyong mga bansa, kanyang nababagot winawalang bisa. Ngunit ang mga panukala ng Diyos ay mamamalagit walang pagkatapos. Mapalad ang bansang ang Panginoon ang Diyos. Mapalad ang bayang kanyang ibinukod, magmula sa langit kanyang minamasdan, ang lahat ng tao sa kanyang nilalang. Nagmamasid siya at namamahala sa lahat ng tao sa balat ng lupa. Ang isip nila'y sa kanya nagmula, walang nalilingid sa kanilang gawa. Di dahil sa hukbo, hari nagtagumpay, ni dahil sa lakas, nagwagi ang kawal. Kabayong pandigmay, di na kailangan, upang sa digma ay kamtin ang tagumpay, di makapagliligtas, lakas nilang taglay. Ang may takot sa Diyos ay nagtitiwala, sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Ang ating pag-asa ay nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Dahilan sa Kanya kami natutuwa, sa Kanyang ngalan ay nagtitiwala. Ipagkaloob mo na aming makamit, O Panginoon, ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasalig. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Dapat dakilain ang pusong tapat na ang Panginoon. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Dapat ninyong gawin ito sapagkat alam ninyong panahon na upang gumising kayo sa pagkakatulog. Ang pagliligtas sa atin ay higit na malapit ngayon kaysa noong tayo'y magsimulang manalig sa Kanya. Namamaalam na ang gabi at malapit nang lumiwanag. Layuan na natin ang lahat ng gawang masama at italaga ang sarili sa paggawa ng mabuti. Ang Panginoong Hesukristo ang paghariin ninyo sa inyong buhay at huwag paglaanan ang laman upang bigyang kasiyahan ang mga nasa nito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Nagtitiwala ako sa Diyos. Sa Kanya ako nakatatagpo ng kanlungan. Nagtitiwala ako sa Diyos. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpas sa walang hanggan. Amen. Lahat po ay tumayo. Nagtitiwala ako sa Diyos. Papuring awit ni Zacarias. Nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga propeta. Sabay-sabay po tayo. Purihin ang Panginoon Diyos ng Israel, sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan, at nagpadala siya sa atin na isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napupuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahabagan ng ating mga magulang at alalahanin ang kanyang banal na tipan. Yan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan,
upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas, gaya ng ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang mga propeta. Mga kapatid, tinatawag tayo ni Kristo, ang ating punong pari. Purihin natin siya ng may galak. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Haring makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng pakikiisa sa iyong banal na pagkapari sa binyag. Pag-alabin ang aming mga puso na patuloy na mag-alay sa iyo ng papuri. Panginoong aming Diyos at patagapagligtas, Tulungan kaming makasunod sa mga utos mo upang mabuhay kami sa iyo at ikaw sa amin sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Gawaran kami ng banal na karunungan upang kami iyong gabayan. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Manalangin tayo sa Panginoon sa pamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya. Para sa ating Santo Papa Leon XIV, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pari, diakono at religyoso, para sa pagkakaroon ng banal na bukasyon sa simbahan, para sa mga debosyon sa Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod ng pambansang dambana ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, para sa lahat ng nagtitiwala ng kanilang sarili sa ating mga panalangin, at para rin sa intensyon ng pambansang dambana at parokya ni Padre Pio. Panginoong aming Diyos at tagapagligtas, Dasilin natin ang Ama namin. Ama Namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Amen. Pangwakas na panalangin. Ama, dinggin mo ang aming pangumagang panalangin. Igawad sa amin ang alab ng iyong pag-ibig at pakalatin ang mga panimdim ng aming puso. Pinanunumbalik mo kami sa buhay na iyong makalangit na pagmamahal. Ilayo mo kami sa mga pagnanasang mula sa kadiliman. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Amen. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, Amen. iligtas tayo mula sa lahat ng kasamaan, Amen. at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Mahal na Birhen ng mga biyaya, Ipanalangin mo kami. Santo Padre Pio, Ipanalangin mo kami. O Panginoon, Magpadala po kayo ng mga banal na alagad sa iyong simbahan. sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat Salamat po. Magandang umaga sa inyong lahat.